Hindi po sana mangyari na puro hearing lang po. Puro hearing lang. Sana po may managot po talaga. Kaya patuloy pa rin naging hirap ang mga mahihirap dahil sa mga tao katulad nila. Sinabi ko ba kaya hindi makaon ang mga nasalagay ng dahil sa kanila? Oo nga, biruin nyo. Ilang flood control projects nang naging ghost project kasi kinukurakot nila ang boto. Bubog na nga sa kahirapan, bubog ko sa kaa. Kaya pala sa amin, konting ulan lang, baha na, paano pa kaya kung dumating ang malakas na bagyo? At syempre, tayo mahihirap ang pinaka-apektado. Inanunsyo ng DILG na walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin sa mga tanggapan ng gobyerno bukas, Martes, August. Oo, narinig nyo yun na walang pasok, walang lalabas dahil mahirap na, may bagyo. Tama si tatay, huwag ka naman ang gumala kahit saan. Mabuti pa, ihanda nyo na lang ang mga kailangan nating gamit. Baka kasi mamaya kailangan na natin lumikas. Tay! Ate, hindi pa tayo pupuntang evacuation center? Karamihan sa mga kapitbahay natin ay nag-evacuate na. Tara na, lumikas na tayo. Mara, nandiyan na pala kayo. Kanina ko pa kayo nilintay eh. Kaalala na ako sa inyo kanina pa. Alam niyo naman kung gaano kalakas yung bagyo, di ba? Pasensya na po kayo, pero maraming salamat po sa pag-aalala. Medyo natagalan na po kami sa pag-iampake. O siya, huwag niyan alalahanin pa. Buti na lang, may pwesto pa dito na natira ako. Salamat po. Paalala lamang po sa inyong lahat. Kahit po lahat ay mabibigyan ng ayuda, limitado lamang po ang pagkain, tubig at kumot na aming maibibigay sapagkat konti lamang po ang supply ng ating pagkain, tubig, kagamitan at mga medical kits. Humihingi po kami sa inyong pangunawa at pagpasensya. Ano? Limitado lang? Paano kukulang sa amin? May mga bata at matanda rin kami kasama. May sakit na ang aking ina, nahihirapan na siya gumalaw. Sana man lang mabigyan niyo kami ng gamot at pagkain. Ano ba yan? Mahirap na nga kami, pahihirapan niyo pa kami? Paano kapag naubos yung limitado yung supply? Paano yung mga tao nalilikas pa rito? Oo nga! Tama! Naiintindihan ko ang inyong mga saloobin mga kababayan. Ngunit sisikapin po namin na makakatanggap ng tulong ang bawat pamilya. Maging kami man ay humihingi ng tulong sa gobyerno, ngunit sa kadahilan ng madaming evacuation center ang kailangan ng tulong, nagiging limitado lamang po ang ating pondo. Ang tanging magagawa lamang po natin ay maghintay sa paparating na tulong at mananatili po tayong ligtas at bantayin po ang ating mga anak at ang mga ating nakakatanda. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Nasira na ang aming palayan, pati tahanan. Hindi ko na alam kung saan kami maninirahan. Lahat ng pinaghirapan namin, nasira na ng bagyo. Alam ko ang nararamdaman mo. Ganito rin ang nangyari sa amin. Ang bahay namin, halos wala nang naipaglaban dahil sa lakas ng hangin at baha. Ang mga halaman namin, halos wala na rin sa bukid. Kung hindi dahil sa korupsyon ng gobyerno, hindi sana ganito kalala. Ilang taon na sinasabing ayusin ang drainage at ilog, pero nananatili pa rin sa papel ang proyekto. Maiiwasan sana ganito kalaking pinsala kung ang taxes sana natin ay ginamit sa tamang pamamaraan. Tama ka! Buwan-buwan, dapat may budget na para sa disaster preparedness at flood control. Pero saan napunta? Napunta o naubos na lamang sa maliliit na korupsyon? Habang tayo nagtataguyod ng maayos, anong ginagawa nila? Nangungurakot sila.
Kung inayos sana nilang trabaho nila, hindi nasira ang bahay natin at ang halaman natin. Habang pinapakinggan ko sila kanina, habang pinagmamasdan ko ang pagod, ang pagkalugi, ang pagkawasak ng tahanan at kabuhayan, doon ko lang mas naintindihan ang bigat ng salitang sistema. Hindi lang bahay ang nasisira sa tuwing may bagyo, pati tiwala ng tao. Anak, kamusta? Alam kong mabigat sa iyo ang nangyari, lalo na't nakita mo na marami ang napinsala sa atin dahil sa bagyo. Ang mahalaga, nandito tayo at buo ang ating pamilya. Oo, Tay, at sama-sama tayo babangon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kinakailangan talaga nating maging matatag at lumaban lalo na sa panahon ngayon. Ang bagyo, kayang wasakin ng bahay, taniman at kalsada. Pero hindi nito kayang wasakin ang pagkakaisa ng tao at ang lakas ng isang mamamayang hindi sumusuko. At balang araw, kahit gaano karaming korupsyon at pang-aabuso ang harapin namin, may araw ding maniningil ang panahon. At sa araw na iyon, ang mahihirap na kagaya namin ay hindi lang biktima, kundi magiging lakas ng pagbabago.